DZMM, numero 1 sa aksyon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Nika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Good morning sa mga gulong-gulo nating mga kapamilya. Ano na ba ang nangyayari sa atin? Di ba parang pag-ibig lang yan, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Ilang sides lang naman talaga ang kailangan sa pag-ibig, pang dalawang tao lang yan. Parang sa Pilipinas, ang ating taong bayan at saka ang ating konstitusyon lang naman dapat. Yun lang naman yan, ang ating mga dapat pangalagaan. Para sa amin, may pangatlong ibig sabihin yun. Ano? Loan. Pag-ibig. Pag-ibig loan. Kailangan din natin yan. Pero ang gulo-gulo na kasi nang nangyayari kahapon. Nagmosyon na ang minority sa Senado. Silang dalawa lang naman yung minority natin, di ba? Na sana nga ituloy na ang impeachment. Pero inabot na ng gabi, di ba? Inabot na ng gabi, partner, wala. Wait. Although, may progress. Progress naman daw dahil isinusumpa ko. Pinasumpa. Ano yun? Ano bang tamang term doon? Ipinasumpa. Panunumpa. Ayan, panunumpa. Panunumpa. May kanta rin yan. Oo. Pasumpa-sumpak. Hindi. Kasi yung alam ko na version yan. Yung alam ko version yung peke. Pero sabi nga nila, look, at least nagkaroon ng compromise agreement yung minority and majority. Makikita mo naman si Senator Risa, di ba? Talagang nanggigigil na. Kaya nga. Please lang. Kaya sabi, biglang, kaya nga. ang lalalim nung Tagalog niya, tapos biglang, kaya nakikiusap kami, please lang. Galit na si Madam. Oo. Alam mo, yung hin ni Senrisa, ha? Ang ganda nung suot, ha? Yung may suot niya nung ini-interview natin. Yes. Maganda siya. Tinitingnan ko, sabi ko, parang nag-prepare si Madam. May something ngayon. Yun pala yun. Ayan. Yung isa namang nakabarong. It's black and white. You know. Dark and light. Yung kanilang contrast. Yung mismo in one barong. Yes. Si Senator Bato. Hindi ko napanood. Si Senator Bato. White dito sa kanan, black dito. Yun ang kanyang motif. Talaga? May payo to you, Senator Bato. Follow the light. Alam mo, may mga talagang kontra talaga since the beginning of time, no? Ito si Senator Bato, si Senator Robin Hood Padilla, no? Ano pa na resolution? Nag-resolution na diba, agad. on the floor. Diba? Pero ito talaga si Senator Bato. I mean, itong dalawang to,
kaya nga sinasabi, need ba nilang mag-inhibit? Because parang may bias na nga sila na talagang wag nang ituloy. Napapaisip nga ako dito kay Senator Bato, ang ginagawa mo, sir? Sobrang labas na labas ng iyong pagka-loyal sa mga Duterte. But is this an attempt to cover up na nung hinuli yung dating Pangulo ng ICC, wala ka? You were absent. Where na you? You were lost in space. Diba? Bakit? Oo nga. Diba? If you have to say something good about Bongo, Oo. at least nandun Yes, siya, di ba? Bongo was there. Oo. Diba? Eto, medyo tahimik siya sa impeachment. Pero ikaw talaga, wala ka nun eh. Ngayon, eto na impeachment ang usapan, nag-iingay ka na wag ituloy. Are you trying to make bawi? Yeah. Yung wala ka noong mga panahon dun sa, 'di ba, sa Pero ama? Partner, let's be fair. Kasi sabi nga nung isang senador kagabi, sabi niya, ang mga bumoto, napakarami, milyon-milyon sa Mindanao at Visayas na nagsasabi na ayaw naming magkaroon ng impeachment trial. Hindi ba natin sila papakinggan? That's a good point also, But no? marami rin naman from buong bansa na nagsasabi, 9 out of 10 Filipinos sa WR survey ang nagsasabi, ituloy natin ang impeachment. In fact, even the legal team ng Vice Presidente ay nagsabing handa kaming harapin yan kung itutuloy. May bago po ngayon. Okta Research naman. Aha. Oo. Mukhang ang sinasabi doon is 3 out of 5 ang gustong maituloy itong impeachment trial na ito. So, yung nangyari po kagabi, kung kayo'y nalito, kami po ay nakatulog. Hindi, mula umaga binantayan hanggang gabi. Ang tagal. Session is suspended. Ilang oras kayong di nakita eh. Kaya nga. Kudos! Kudos dito sa DZMM Teleradyo. Na nagbantay. Hindi nila binitawan. hindi binitawan yung video. Oo. Kahit na walang audio. Oo. Yung iba kasi nakalagay standby, a session suspended, standby. Hanap ako ng hanap. Ano nangyayari? Aba, nakita ko yung DCMM Teleradyo o nakikita kaagad yung yung at walang nangyayari pero nagpupulong-pulong. Ayan. Di ba sabi nga nila, action. Ngayon. Tells 1,000 words. Minsan. Sabihin ko louder than words. Totoo yun ha. Meron tayo action ngayon. Yes. Etong natutuwa ako kay Robert. Ang daming mga inside story. Andun siya. Beat niya yun. Marami nakikinig kanina sa Tandem. Dami-dami na. Kaya sabi ko, ang ganda na ng inyong programa. Pangalanan natin. Tandemic. Pwede. Dahil sambayan na apektado ng pandemic na ito. Galing. Si Senator Joel. Finally. Nag-interject. Siya na ang pambansang AI. Ano yung AI? Always interjecting. Alam na ng lahat yan. Ako po! Kaya simulan na nga po natin ang mga nagbabagang balita ngayong umagang ito. Whether we like it or don't. Ito na po mga naglalagablab na balita. Today ay ang ika-10 araw ng Hunyo 2025 at 161st day of the year na po ito. 204 days na lang, ilalakad na ang 2026. Aabot kaya doon ng impeachment trial? Ito na ang sa ulo ng mga balita. Halos 13,000 residente apektado ng baha sa Bulacan at Zamboanga City. Bagyong nasa labas ng bansa, posibleng maging bagyong Auring. Mga magulang at guro sanib puwersa sa paglilinis sa mga classroom bago ang pasukan. Rehabilitasyon sa mga pampublikong paaralan iniutos ni Pangulong Marcos. Samantala, Senate President Francis Escudero nanumpa na bilang presiding officer sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pagbabasa sa 7 articles of impeachment, kasado na bukas! Tas ngayon, yung rest of the Senate Court. They will swear. Court, diba? Do you I swear? Ganon! Mahigit 7,000 dayuhang dating empleyado ng Pogo na nanatili pa rin sa Pilipinas. Koneksyon ng mga ilegal na Pogo sa pang-espiya ng mga dayuhan. Iniimbestigahan ng NBI. Investigasyon sa war on drugs at illegal na Pogo tinapos na ng Quad Committee ng Kamara. Contempt order laban sa puganting si Harry Roque, binawi na rin ng komite. 10 pang gamot laban sa cancer at iba pang sakit na bigyan ng exemption sa value-added tax.
Samantala sa labas ng bansa, deployment ng National Guards ni US President Donald Trump illegal. Naku. Ayon kay